Maayong hapon sa inyong tanan, mga igsoon o mga kapaglaom o sa tanan ng mga viewers ni ining pinasahi nga pakigsulti diha sa inyo karon nga takna. Ako di ay si Pastor Melvin Waslo, lumad nga taga Initaw, Tubigan, Misamis Oriental. O dinhi nagpuyo sa Cagayan de Oro, sa Balulang. Unya nagtubo nga usa ka Kristohanon sa pamilya nga anaa sa mga Baptist circle. Salamat sa Ginoo sa heritage tungod kay na-train up gyud o na-nurture diha sa pagkahadlok sa Ginoo tungod sa mga ginikanan nga mahinadlokon usab sa Dios. O ako mapasalamaton nga sa milabay nga 35 ka tuig sa akong pagsunod sa Ginoo didto sa Lapu-Lapu ingon nga usa ka missionary and church planter, ang Ginoo nagpanalangin sa trabaho. Apan tungod kay ang Dios dili pod buot nga magpabilin nga dunay mga butang nga dili pagyod kinabuhi sa iyang mga alagad aron ka mahimong epektibo sa iyang buluhaton. Ang Ginoo nagpadayag sa usa ka milagroso nga katudloanan nga natago sa hataas nga panahon sa mga Kristohanon nga mga seminaries. I graduated as a missionary sa usa ka Presbyterian mission school, mao ang International Schools of Mission nga gihandolan sa Jesus Saves Mission International sa usa ka Singaporean. O ako nagpasalamat sa kang Reverend Dr. Peter Ng nga mao'y nagmentor kanako sa usa ka mission work o nag-rear up o nag-challenge to live by faith sa pagpangalagad sa iya. But after 35 years sa ministry, of which me and my wife, ang akong asawa, nga kauban ko gyud sa pagsugod sa buluhaton, nagsugod kami sa among independent missionary work sa Mactan Island sa Lapu-Lapu City. O gikan ni adtong panahona in 1988, nagsugod kami sa pag-reach out sa mga kabataan o mga anak sa mga Muslim ng mga kabataan nga naglatagaw diha sa kilid sa sementeryo sa Roman Catholic Church. O sa grasya sa Ginoo, we were able to establish the school as well as the local church. From then on, nagtubo ang ministry, nagtubo ang iglesia, as well as nagtubo usab ang eskwelahan. Apan sa maghigwaos nato nga espiritu o kasing-kasing sa pagpangita kung unsa pay kulang. Kay dunay mga panahon nga kining tungod sa kadaghan nato nga learnings, mubati usab ta pag huna-huna nga murag nahuman ko naman, natapos ko naman, pero nganong naa pa may murag kulang. Unsa may kulang? So I engaged myself in more and deep studies of God's Word. So going back again to schooling, taking up my master's degree in Christian education sa usa ka Baptist seminary sa Cebu Graduate School of Theology, which is run by Baptist Conference of the Philippines. O dito na ako na-diskubrihan ang mga butang nga adunay kulang sa katudloanan. And when I studied deeply and deeper, I discovered the legal documents nga gisulat sa usa ka journal sa Catholic Mirror that triggers my spirit to dig deeper more, and ang queries kinahanglan nga ipalambo o kinahanglan nga matubag yun. So I launched out into a deeper studies nga usahay dili na nako magtulgan ang gabi kung dili nako makuha ang tubag sa akong gipangita. Ug salamat sa Ginoo, nagitagaan ko niya og kahayag
o ang mga biases sa uban nga mga kaiglesia, in particular ang Seventh-day Adventist, kay doon na magintay mga biases. Gitawag na sig denominational bias. Apan sa diyang na-discover ko, kung nakita ko ang mga legal documents sa Roman Catholic Church declaring nga sila lang gyud ang nag-usab sa adlaw nga igpapahulay from Saturday to Sunday. O ang Sunday ilang ginganlan og Lord's Day, of which ang Bible nagsulti nga ang adlaw sa Ginoo mao ang ikapito nga adlaw. Ug sa diyang nadiskubrihan ko nga sila lang ang nag-usab, I am not satisfied sa maong journal. So, nagbasa pa gyud ug nagtuon pa gyud og maayo og dito nako nakita. Very shocking truth nga akong nadiskubrihan when the Catholic Church mismo ang nag-declare nga among the Protestants who follow their master or teacher, the Bible, only the Seventh-day Adventist Church had followed faithfully their teacher, which is the Bible. So me, as a Baptist fundamentalist, I was so challenged nga nung ingon ani ang kahimtang. So I did not hesitate to humble myself na there are so many things nga wala na ako nasayran, and now I discover and I have to whether accept or reject it. But deep inside my heart, this is truth. O gidawat nako pinaagi sa giya sa balang espiritu, I humble myself and pray. I said, Lord, I'm going to take a stand. This is your word, established in heaven. I must submit to your authority. And that is the case, mga igsoon. And right now, after 35 years of ministry, I claim my Sabbath sa Ginoo. O gihatag sa Ginoo sa amo ang 5 years nga sabbatical leave. So I take that opportunity to practice, to enhance ourselves, to live in the culture of the Bible, changing our lifestyle and emphasizing the 10 commandments of the Lord. I mean, kita sa ato sa mga Baptist circle, we have the 10 commandments. We accept it as our moral code. But there is always a question, why is it nga dili mangyud mao ang number 4, ang ikaupat na commandment? For us, it seems nga ato lang gidawat nga mao kana siya. And most of the time, gi-rationalize nato ang number 4 nga commandment, which is remember the Sabbath day and keep it holy. Gi-rationalize nato. It is because we just want to live in a culture nga ato nadak-an which is comfortable for us. But actually, God is not comfortable with us. And so I want to live with God nga dunay comfort. And thus, for the past 5 years sa among live sa church and even 2 years sa school, we enjoyed literally the Sabbath nga gihatag sa Ginoo. Not only nga nakapahulay kita diha sa kaluwasan sa Dios, kay si Kristo man ang atong Sabbath, but literally ang physical nga Sabbath amo sang na-enjoy, as well as there is peace of mind and rests in our souls. I would like to ask my apology, humble apology sa tanan nga mga SDA brothers nato niadto nga nahiagom sad sa kabangis sa mga biases kaniadto kay dili maayo ang among attitude towards the brethren sa SDA. Salamat kaayo ni ining maong kahigayunan nga nahatagan ako og opportunity nga maka-share sa akong pagtuo o sa tibuok na akong pamilya nga nagdako diha sa Baptist Circle mismo. Ang akong mga kabataan o ang akong mga duha ka apo, nagdako sila nga ang ilang amahan, ang ilang lolo, nagwali sa Fundamental Baptist Church nga pulpito. And right now, some of our brethren dito sa Cebu o ang among pioneer nga church nga na-establish,
they follow our steps. They also practice the Sabbath for the past 2 years right now. So thank you very much, and may God bless us all. And thank you.